Hello ChatGPT. Meron ka bang Oo, nakikita nandito na ako. data about sa printing business? Ano yung mga araw na malakas ang printing business at kailan magandang magsimula ng printing business? Sige, tiningnan ko. Batay sa mga karaniwang obserbasyon ng mga may-ari ng print shop sa Pilipinas, mas malakas kadalasan ang Lunes dahil sa school at office requirements. Malakas din madalas ang Martes hanggang Huwebes. Biyernes naman pumapasok ang mga rush jobs para sa weekend events. Karaniwang mahina ang linggo, pero ang mas kritikal kaysa sa araw ay ang season. Back to school, Mayo-Agosto, graduation, Marso-Abril, eleksyon, at per months, Setyembre-Disyembre. Kung magsisimula pa lang, mas okay na 1 to 2 buwan bago dumating ang peak season ka magsimula para may panahon ka sa pag-market, pag-build ng kliyente, at pagpino ng serbisyo bago bumuhos ang orders. Saturated na ba ang printing business sa Pilipinas? Tiningnan ko, oo, mas saturated na kumpara noong nakaraang mga taon. Marami ng home-based at small print shops. Pero hindi ibig sabihin wala ng oportunidad. May mga nagiging successful pa rin lalo kung may malinaw na niche, tamang lokasyon, mabilis na service at kakaibang alok. At sa kaso mo, may dagdag kang advantage dahil sa YouTube presence mo. Pwede kang bumuo ng tiwala sa viewers at potential customers. Pati affiliate links na hindi kayang gawin ng karamihan ng traditional print shops. So, matindi ang competition pero may puwang pa rin kung tama ang positioning at serbisyo. Hmm. Kung wala kang background sa printing business, maganda bang pasukin na to agad o mag-aral muna? Saglit, tinitinan ko. Kung wala kang background, mas maigi talagang mag-aral muna ng basic skills bago maglabas ng malaking puhunan. Di naman kailangan expert agad, pero malaking tulong kung alam mo yung proseso at common na problema. Subukan mong matutunan yung tamang printer choice, basic maintenance, simpleng design software at tamang pagpresyo. Mas mababa rin ang risk kung magsisimula ka sa maliit. Focus muna sa services na may demand sa lugar ninyo. Tapos, expand na lang pag kumikita na. Maraming successful na print shop owners ay nagsimula sa panonood lang ng tutorials, practice, at counting actual experience bago mag-deep dive. Para mas konti ang baling gastos at mas sustainable ang negosyo. Mas maganda yon kaysa bumili agad ng maraming makina na hindi pa alam kung paano paandarin at kung sino ang target na customer. Sa tingin mo, Mas okay muna. okay ba na bumili ng mga package na printer na mas mahal sa SRP na nagbibigay ng mga freebies? Teka, titingnan ko. Depende yan sa laman ng package. Kung may tunay na value ang kasama, halimbawa, original ink, dekalidad na papel, training o mas mahabang warranty, pwedeng sulit. Pero kung mga murang accessories lang na hindi mo naman talaga kailangan, mas okay na ikumpara mo ang total price sa presyo ng SRP. Huwag masyadong padala sa freebies. Think total value at kung makakatulong pa talaga sa operations mo. Kung Yan. pareho lang halos ang halaga at kailangan mo naman talaga yung kasama, pwedeng okay. Pero kung hindi, bumili ka na lang sa SRP. Tapos piliin mo yung talagang kailangan mo bilhin ng hiwalay. Yan, maraming salamat. Walang anuman, good luck sa plano mo.